guys, what's up? Okay, isi-share ko po sa inyo ngayong araw na ito, ngayong video na to, kung ano po ang mga dapat na unahin dito pagdating sa Canada. So, I'm here now on Alberta, Canada, sa may town of Trucio. So, ito po ay aking sariling experience lamang, para ma-share po sa inyo yung mga dapat unahin. Okay. So ang share ko po sa inyo ay base po sa aking experience pagdating ko dito sa Canada. So whatever po yung province nyo dito, so hindi naman po ganun ka nag-iiba-iba. Pero sa akin po is especially dito sa Alberta. So nandito po tayo sa Alberta. So disclaimer lamang po, ako po ay hindi konektado sa anumang mga immigration na mga consultant dyan. Ang sa akin po is makapagbigay lang po ng idea para po sa mga landed na rito sa Canada or nagbabalak na pumunta rito na magkaroon kayo ng idea ano dapat kunin kaagad. Okay? So ito po ang unang-una ay SIN. Okay? So Social Insurance Number. Kung sa atin may mga SSS, mga TIN, ito po ang kailangan dito. Malaking bagay po ito. Hinahanap din po ito pagka nag-a-apply na kayo ng mga gaya ng mga sa mga bank account or credit card. Hinahanap na po yan. So yan po ang isa sa pinakaunang dapat natin kunin. So para po sa company namin isi-share ko lang yung sa amin po dito sa may Trucio, sa may Sonterra Meats, meron po kaming nakakonekta na konektado na sa company namin, which is tutulong sa mga newcomers talaga dito. So pupunta lang kami ng Three Hills, kami ay i-assist na dito. So yan po ay ang Nihils, okay, Nihils, okay? So yan po sila ang magpa-process po ng aming SIN. Tutulungan na rin po kami paano po kami makapag-process ng ating pangalawang sasabihin ngayon, which is yun ang Alberta Health Card, okay? So yan po ay importante. Lahat po ng ating mga karamdaman, hindi natin alam ang ating sarili. So kailangan natin paghandaan. So yan po ang Nihils Newcomers Adult Learning Center. Okay? So yan po ang magbibigay po sa inyo ng advice. Ano ang dapat na gawin. Okay, so bago kayo pumunta na direkta sa Government of Alberta, mga registry, sa amin po dito is nasa Three Hills. Okay, so pupunta ka lang ng Three Hills, sabihin mo doon, ito ang kailangan mong gawin, ito ang dapat na unahin, at i-assist na po kayo lahat. So ang susunod po natin na ipo-provide po talaga ay ang ating bank account. Okay? So kailangan natin yun. Bakit? Kasi po doon papasok ang ating kikitain. Doon po papasok ang ating sahod. Okay? So yung mga dolyares dyan na papasok. So kailangan natin i-secure po yun, which is hinahanapan na po tayo kung meron na po tayong SIN. Pero sa case ko po, hinahanap po is letter from the company. Yun po ang hinahanap sa akin kaagad na dapat meron na ako. Yun po, kailangan po nila nung may address. Yun po ang hinahanap. Kailangan may address. Yun po ang hahanapin nila. At saka, wala na pong babayaran yun. Antayin mo na lang yung sahod mo na doon papasok. Pwede na rin po kayong mag-apply doon ng automatic transfer para po sa ating savings. Okay? So meron pong checking, meron pong savings. Meron na po kayong pwedeng i-apply doon na i-direct nyo doon yung inyong sahod. Babawasan ng 200 baht, $300 para po doon na papasok yung inyong automatic na savings. Yun po. Bank account po, isa po sa napaka-importante. Dahil kahit bibili ka rito, hindi uso ang cash dito. Puro po card. Debit please ka dito. Okay, so matututo kayong puro ATM lang yung nyo dito. Hindi ang cash. So normally hindi ganun ka advisable na magkaroon ng cash sa inyong wallet. Okay? So sa atin pong bank account, hinahanap po dyan sa atin para po makapag-apply tayo ay unang-una ay ang inyong work permit, kung work permit kayo dito.
at saka ang inyong passport, at saka ang inyong isa din po dyan yung letter of the company. Yan po ang talagang hahanapin na para ma-applyan kayo. Yan po ang hinahanap para sa ating bank account para po maging okay. At syempre po, ipapasit up nyo na rin po doon sa bank account nyo yung inyong online banking. Okay, so ipapadownload nyo na sa inyo, ipapadownload nyo na yung kanilang application, dahil uso po dito yung tinatawag natin interact. Okay, through Gmail lang po, through email. Yan, may papaano na po, may papasa na po ninyo yung inyong mga sahod, inyong dolyares, may papadala. So ganun lang po ka-easy dito na makapagpadala through online. Pagka meron ng pera sa account nyo, pwede na kayong pumunta sa inyong online application ng inyong bangko. Gaya sa akin is nasa Bank of Montreal ako sa BMO. So sila na po nagpa-set up na kaagad na anytime pwede ko na pong gamitin na ipasa, mag-send ng pera sa kahit sinong pwede kong ipa-register doon. So pwede na rin pong gawin niyo yun. Pwede rin naman po kayo na mag-set up ng inyong savings account na i-transfer nyo doon. Meron din po doon. Marami pong mga ma-access nyo doon sa loob ng apps. Isa din po doon na kailangan nating paghandaan talaga ay kailangan na nating mag-prepare ng kung saan kayo magpapa-assist ng inyong school credentials. Okay? Kasi isa sa preparation po natin yun para sa pag-apply po ng PR sooner. So kailangan na rin po natin na gumagalaw na yun. So depende po sa inyo kung saan kayo magpapa-assess. Meron po tayong WES or WES, meron din pong IQUAS, okay? IQES. Depende po sa mga yan. Pero prepared ko na nasa IQUAS ako. Okay? So doon natin inaano yun. Na dapat nakapagpa-assist na kayo. So maglalagay tayo ng link dyan kung saan tayo mag-a-assist na. Through Government of Alberta. Diyan po ang ano natin dito. So sa IQUAS. So sa panglima po natin na talagang uunahin nyo dito sa Canada ay isa po dyan ay ang inyong driver license. Okay, so bali nakapag-send ka na ng IQUAS nyo, gumagalaw na yon, nakaproseso na po yon. Okay, kasi mahabang proseso pa rin yung IQUAS. Okay, so may mga 3 months pa yon bago ma-assess, ganyan. So may mga kailangan pa kayong i-provide mula sa Pilipinas. Kailangan nyo pa yung mga TOR nyo, yung direct na school nyo, yung magsisend sa kanila ng stamp envelope talaga para isend sa address na sinasabi doon ng IQUAS. Okay, so after nun, yun na po yung susunod nyo ay yung inyong kumuha kayo ng inyong GDL or Graduated Driver's License na class 7. Okay, so normally po yun 1 year po ang itatagal ng inyong GDL 7 bago po kayo makapag trade test na ganito para po ma-assist kayo sa inyong professional driving license na magiging advanced na. Okay, so i-process nyo rin po yun para po while po nagpo-proseso na yung ibang papel nyo, ma-assist nyo rin po yun. Okay, so sana makuha nyo ng isang take. Okay, so meron po tayong mga reviewer dyan, may mga mababawasan din tayo, mapapanood sa YouTube para po sa inyong kaalaman, para po sa inyong karagdagang kaalaman ano ba yung ini-exam. So bilang tip po, yun po ay 30 questions lamang po ng gaya dito sa Alberta driving na mga lecture na talagang hihimay-himayin sa inyo kung alam nyo ba yung number 1 mga signage. Okay, ano yung mga gagawin kung may mga signage sa daan, ano yung mga right of way sa mga merge o kung ano man dyan. Dapat po ay re-review nyo yun para po mapasa nyo mas mas maka one take lang. Okay, so bali 30 questions lang po yun. So dapat maka 26 na tama kayo una, kasi magkamali kayo ng 5, computerized po yun. Okay, so pag nakamali kayo ng unang-una 5, magsa-shutdown na po yung computer, hindi na po kayo itutuloy kasi bagsak na po kayo noon. Okay, so dapat makauna yung inyong 26 na tama sa mali para po mapasahan nyo. So good to share na sa akin po is nakuha ko naman po ng one take lang. Okay, so pero talagang ano na rin yun. So yan po ang mga uunahin. So sa pag-a-apply nyo po sa inyong GDL 7, yung sa inyong driving license, para po pwede na kayo makapagmaneho dito,
ang mga hinahanap po ito po yon. Okay, so una, para maaprubahan na makapag-take na kayo, kailangan nyo ng inyong work permit. Kung kayo po ay work permit dito, SIN pwede rin po yon, letter of the company isa din po yon, at saka passport. Okay, so yun po ang hinahanap, at saka may babayaran. So nasa $20 ang babayaran mo sa pag-exam pa lang. Ngayon, pag ikaw naman po ay pumasa, for in case, dapat din po may prepare kayo. Siyempre, sino bang mag-take ng walang ina-expect na pumasa? So may babayaran na naman kayong $97 Canadian dollar. So yung 97 na yun, para na yun sa iyong GL7 na license. Okay, so valid license na po dito sa Canada yun. So napakalaking tulong na po yun. Okay, so yun pong mga sinabi po natin dito sa ating video ay base po sa aking experience, no? So wala tayong mga sinasabing mali or tama or dapat unahin or dapat ihuli, pero yun po ay base sa experience na inuna ko, na ni-share ko po sa inyo. Okay, so yun po ang dapat natin na unahin para po tuloy-tuloy na po tayong magproseso pa rin po, dahil tuloy-tuloy po ang proseso pag andito na kayo, no, while working. So gaya sa akin, dahil nga sa walang IELTS ang pagpunta ko rito, may mga supporting documents lang. So kahit andito ka na, magte-take pa rin po kayo ng CELPIP. Okay, so while ando na po, nakaproseso na po yung mga inuna ko, ngayon po is ongoing na naman po ang aking pagre-review para sa CELPIP. Yun po ang susunod na i-tip ko sa inyo, na while andyan naka-prepare na po lahat yon, magre-review na rin po tayo ng CELPIP, or ito po yung ating Canadian English Language. Okay, na dahil nga sa wala tayong IELTS dito na pagpasok dito. So yan ang ating mga tips para po sa mga newcomers dito sa Canada. So sana po ay makatulong at magustuhan nyo ang ating video. So consider na lang din po subscribe sa ating channel, at then paki-like na rin po at hit yung notification bell para po sa mga susunod pa nating mga video, mga updated natin na positive videos, para po makatulong sa ating mga kapwa. Okay, para sa mga nagbabalak po ng magpunta ng Canada, see you po dito, at sana po magkita-kits po tayo rito.